Korupsyon. Iniisip ko bakit hindi nawawala ang korupsyon sa sistema ng lipunan. Nang sila'y mangampanya, sabi nila titigil daw nilang korupsyon. Pero nung nakaupo na, sila mismo ang korap. Ano kaya ang dahilan? Hindi naman siguro issue tungkol sa moralidad o sa moral compass na hindi natitinag, kundi palagay ko may DNA tayong korap Kasi kapag hindi ka nakaupo, mapapansin mo. Pero pagka nakaupo na doon, nakukurap naman yung tao. Kaya nga hindi siguro bagay na tawagin silang kagalang-galang, kundi kagaling-galing. Hindi ho magaling sa paglilingkod, kundi magaling ho magtago ng kanilang ninakaw. Ayan po ang aking napapansin Bakit ko naman nasabi? Ito'y tsurya lamang ho, no? Paano ko naman nasabi na nasa DNA natin ang korap? Sa Biblia mismo may mga suggested ideas na maaaring makabuo ng tsurya na korap nga ang tao. Kaya ang nangyari sa Genesis pa lang, nandoon ho si Eva na nakurap ho nung ahas. Gumawa ho ang Diyos ng kanyang nilikha, Eva at Adan. Kaso hindi ho perfect. Hindi ho perfect. Nangyari nakurap ho yung babae. So, ang tsuryang ito ay maaari pong nating ibate sa Biblia. At ito ay may kinalaman ho dun sa mga fallen angels. Sa mga Nephilim ba na nagpaiwan sa lupa at nangagsiasawa ng mga anak ng tao. Mababasa natin sa Genesis 6, 1 hanggang 4, ang pinagmulan ng Nephilim. Ang sons of God ay karaniwang tinutukoy ng ilang scholar bilang mga fallen angels. Samantalang sinasabi naman ng iba, descendants of Seth. Dun sa salitang Seth, may root word ho yan. Hindi po exactly na Satan, kundi Setan. Setan. Yung mga napunta ho dun sa kabilang bakod na tinuturing na kalaban ng Diyos. Si Seth, sa Egyptian mythology, ay kalaban ho ni Osiris at naging kalaban din po ni Horus. Kaya Seth, adversary, kalaban ng Diyos. Pero mapapansin mong may pararila o phrase and also afterward, quote-unquote, na nagbibigay daan sa interpretasyon. May mga Nephilim pa rin pagkatapos ng baha. Ibig sabihin, tila may naiwan at hindi pa rin bumalik dahil hindi na nga po sila tinanggap. Sa Bilang, Kapitulo 13, talata 33, ang pagbabalik ng mga anak ni Anak. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak came from the Nephilim, and we seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Ito ay panahon ni Moises at matagal na pagkatapos ng baha ni Noah. Kaya dito nanggaling paniniwalang nagpaiwan o nagbalik ang mga Nephilim sa lupa. Kasi kung winasak ng Diyos ang lahat ng mga nilalang noong baha, bakit may Nephilim pa ulit? So nanatili ho talaga nandoon sa mga narratives. Sa Jude, Kapitulo 1, talata 6 at sa 2 Pedro, Kapitulo 2, talata 4, kaparusahan ng mga fallen angels ang dinidescribe. At ayon dito, marami sa mga bumagsak na anghel ay nakakadena sa ilalim ng dilim. Kaya hindi sila naiiwan sa ibabaw ng lupa. Pero sa Book of Enoch, na di kasama sa canonical Bible pero binanggit ni Jude, may pahiwatig na ang ilan sa kanilang mga anak. Ang mga Nephilim ay hindi lang patay sa laman kundi nananatiling espiritu sa mundo. So kung ang espiritong yan ay masasabi nating ethereal, para bang espiritu ng alcohol, ay maaari din itong ma-interpret na DNA na nananalatay sa bawat tao. Kaya kahit anuman
ang ipangako ng isang politiko ay tila nababali at babaliin dahil mismo ang sistemang ating kinagagalawan ay corruptible. Inadapt po natin ang sistema sa sistemang Amerikano. Kaya nga ang panahon ni Marcos, yung bicameral, kaniya pong ginawang unicameral. O isa na lang, hindi pa masyadong magastos. Pero sumunod tayo sa hakbang ng mga Amerikano, sila mismo, expert na yan sila kung paano nila ikukurap ang kanilang mga congressmen, ang kanilang mga senador. Huwag po natin ilagay sa isip na Pilipino lang ho ang kurap. Marami po ang mga nasa matataas na antas ng lipunan ang kurap. Sa China, kapag nahuling kurap, bitay. Meron din po korupsyon. Hindi ho talaga naaalis yan. At sa Amerika, lalo na. Nangagsisitanda na lang ho yung kanilang mga senador, nangagsisiyaman kada taon. Kung ibabatay sa sweldo, ay hindi po nila ma-achieve yung ganong kayamanan. So, nabuo ang aking pag-iisip at isa po itong nagiging palaisipan na siguro talagang merong genes na nananalatay sa atin na pwedeng ikurap. Ito'y hindi nating kasalanan. Wala po tayong kinalaman doon. Wala rin pong kinalaman ng ating mga magulang, kundi mula pa lang malikha itong ating daigdig, nagkaroon na po ng salit-saling lahi. At tayo ay nalahian ng mga Nephilim, ng dugo na itinuturing ng Diyos na kanyang kalaban. Na maging mismo ang kanyang nilikhang si Eva at Adan ay hindi nakatakas.